Lalo po tayo sa magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po muli sa gawain ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Tayo po ay narito upang magpuri at sumamba sa kanya dahil sa kanyang biyaya at habag. Tayo po ay magkakasama muli upang ating siyang papurihan, ating siyang sambahin. Thank you so much, so God. Amen. So palakpan po natin si Lord, yung malakas sa palakpak. At sa araw na ito, sabi nga po, umasa lang tayo na may gagawin pa si Lord. Hindi pa siya tapos sa lahat ng mga pagpapalang ating nararanasan. Alam ko po, marami po tayong mga pinagdadaanan, pero lahat ng yan, pinapahintulutan ng Diyos upang makita po natin ang kanyang kapangyarihan. Amen! Praise God! So, tayo po ngayon ay muli sasamba. Sige, palakpan muna natin si Lord. Sasamba po tayo, aawit po tayo sa Panginoon ng mga awiting papuri para sa Kanya. Thank you so much, so God. At hayaan lang po natin, ipahayag natin sa Panginoon na tayo excited po sa pagsamba sa Kanya. Amen! Praise God! So, ibigay po natin the best na pagsamba sa ating Panginoon. Sige po! Hallelujah! Oh, we worship you, God, and praise your name, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa pagkakataon na pinagkakalunod mo sa amin. Yes, oh God. Thank you, Jesus. You are so good. Hallelujah! Sige po, ipahayag natin ang ating kasamikan sa pagsamba sa Panginoon. Buhay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabig na makita ka, nanabig na makita, luwalhati ng iyong mukha. Isa pa, ako ay narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabig na makita ka, nananabig na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasaya na nga, sa galak tumatawa, nananabig na makita, muli mong pag-isita. Panginoon Jesus, Panginoon Jesus, malayang-malaya, malaya po kayong kumilos sa ating kalagitnaan, sa aming pagsamba. Hallelujah! Sige po, paghihin po natin ang Panginoon. Hallelujah! Lord, nananabig kami sa iyong presensya, O God. Hallelujah! Pagkat sa iyong presensya, may kapangyarihan na dumadaloy sa bawat isa. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabig na makita ka, nananabig na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabig na makita, muli mong pag-isita. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayang-malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito iyong. Iyong na nga, sa galak tumatawa, nananabig na makita, muli mong pag-isita. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayang-malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito iyong. Oh, we worship you, God. Sambahin ka, Panginoon, na Diyos na kayang gawin ang lahat. Lord, kaya niyo po kaming baguhin, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. At salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Sayaw na nga,
sa galak tumatawa. Nananalig na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko'y ito'y iyong iyong. Baguhin mo ang buhay ko'y ito'y iyong iyong. Baguhin mo ang buhay ko'y ito'y iyong iyong. Thank you, God. Thank you, Jesus. All you worshiping God, kumalama po natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are so good. Hallelujah. Lord, Ikaw ay sapat na at higit pa, Panginoon. Kaya inyo po sa oras na ito ay patuloy ka naming sambahin, Panginoon. Hallelujah. Sige, patuloy po natin sambahin ang Panginoon. You are so good. You are a great God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Manamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di mapitinag sa pagsubok ang pagsamukoy. Yakat lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa bata. Ating iba, kayaya mo sa gala at tumapaw sa bata. Ating iba, sa panat sa lahat kailangan, kapag sa lahat kong inasahan. Wala lang ang mahilig ka, pagkaling kay sapat na, kay sapat na, ating iba. Yes, Lord. Hallelujah, sapat ka na, Panginoon, at higit pa. Hallelujah. Kaya alam ko po tayo na hindi kami magkukulan. Hallelujah. Ipamahapa sa kawalan, pagpapala mo'y salamat mo, Panginoon, sa bawat kapal at pinapakaran sa buhay sa ating Panginoon. Hallelujah. Di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Natin ang ating Panginoon sa kanyang pagkakaroon. Ikaw ang aking pastor, pinagkukulang sa pagka. Ating iba, pinaya mo sa gala at umapaw sa pagka. Ating iba, sa pagka sa lahat kong mga kailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkaling kay sa pagka. Ika'y sa pagka. Yes, we got it. Hallelujah. Oh, you worship God. Praise the Lord in Jesus. Hallelujah. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa pagla. Ako'y ita, biyaya mo'y sagana at tumapag sa pagla. Ating ita, sapat na sa lahat kong mga kailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala lang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang ating pastor, hindi magkukulang sa pagla. Ating ita, biyaya mo'y sagana at umabaw sa pagla. Ating ita, sapat na.
amin ng kalakasan, Panginoon. Kaganapan to worship you, God. Di ba pagka ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang mamahiyan, di ba pagka ika'y sapat na, ika'y sapat na. At higit pa. Yes, O Lord. Hallelujah. Sapat ka, Panginoon. Kaya patuloy niyo pong iparado sa amin ang iyong presensya. Hallelujah. Yes, O God. Mga church, mapalabaman natin sa Lord. Yung malakas na galakbang. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tunay nga, Panginoon, sapat ka at higit pa, tapat ka, Panginoon, sa iyong mga pangako at hindi nagbabago kailanman. Hallelujah. Patuloy lang po nating papurihan ng Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan. Hallelujah. You are so good, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. O God. Sige po, awitan po natin ang ating Panginoon. Kung di man po natin alam yung awitin, mula sa ating mga puso, sabayan natin ito. Bless you, God. Hallelujah. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya dumarambay. Ang Panginoon'y dapat kailang paman. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, at para bang ang daigdig sa iyo ay pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y dapat kailang paman. Biyaya niya habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay ligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y dapat kailang paman. Sa God. Hallelujah. Ika'y nalalamig, wala kang malapitan, at para bang ang daigdig sa iyo'y pinabasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y dapat kailang paman. Sapat, di man karapat-dapat na ako ay ligtas. Ang ako niya'y di nag-iba, di tulad ng
buhay ko'y sapat, di ba't karapat dapat kung ako ay iligtas. Pangako na di nakita, di tulad ng iba. Ang Pangino'y magkakailan wakas. Ang Pangino'y magkakailan wakas. Ang Pangino'y magkakailan Thank you, Jesus. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo. You are a faithful God. Sige po, patuloy nating awitan ng ating Panginoon sa kanyang katapatan. Thank you so much, O Lord God. Patuloy ka naming sasambahin. Tuloy ka naming papurihan, Panginoon, sa iyong katapatan na hindi nagbabago noon at kailanman. Hallelujah. Just feel the presence of our Lord God. Damihin mo ang presensya ng ating Panginoon. Hayaan mo ang awiting ito maging isang panalangin na kung saan ipinapahayag mo ang katapatan ng Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas, walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsambay, ialay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalatin ka. Sige po, awitan natin ang Panginoon. Katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Isa pa, katapatan mo, O Diyos. Hallelujah. Yes, O God. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, papakailanman, luwalhatin ka. Yes, O God, Panginoon, hallelujah. Panginoon, yes, O God, napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Maski po sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa kanyang katapatan, sa kanyang kabutihan. Hallelujah. Ikaw lamang ang tanging ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti
tunay nga, Panginoon. Hallelujah, tapat kang tunay. Hallelujah. Yung isusunod yan sa bawat pagkilos mo sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. Hindi nyo kami iniwan, hindi nyo kami pinababayaan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga pangako, Lord God, na nagbibigay sa amin ng paglakas ng kagalakan, Panginoon. Hallelujah. Kasama ikaw, Diyos. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Yes, Lord God, kami po ay narito upang ikaw ay purihin, upang ikaw ay aming sambahin, matuto sa iyong mga salita, at matuto, Panginoon, kung paano sa mga kalooban. Hallelujah. Naghalit na nga, Panginoon, sa aming puso, sa aming kaisipan, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, Lord God. At naniniwala kami, Panginoon, may gagawin ka sa araw na ito. Meron kang nais ibahayag, Panginoon. Meron kang nais kami sa buhay namin, Panginoon. Lord, ikaw ang Diyos na kayang mabuhay ng aming puso at kaisipan. Ang aming, Panginoon, na kusang tingin sa mga ito, Lord God, sa buhay po namin, Panginoon. Lord God, ikaw ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Na siya makapangyayari sa lahat ng bagay. Hallelujah. At salamat po, Panginoon, sa pagkalinga, sa pagtugon niyo po sa mga pangangailangan po namin. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon na pinagkakaroon mo, Lord God. Salamat po, Panginoon, napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Yes, God. Ay, buti mo sa Hallelujah, napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Yes, O God. Lord, kahit hindi ko kita pa, nananatili kang tapat, Panginoon. Nananatili kang nariyan, Panginoon. Kahit marami kaming pagkukulang, patuloy kang pumitilas, Lord God, para mabago kami, Panginoon. At patuloy ka namin makilakan para nasa, Lord God. Lord, patuloy kami na nagpapakumabasa yung harapan na bigyan ng tawad sa mga panahon na mas pinili po namin ang ibang bagay kaysa sa magkaroon kami ng oras, panahon sa iyo. Marami na kami mga sinabi, Panginoon, mga pangako, Lord God. Lord, patawarin niyo po kami sa lahat ng mga hindi namin pagtupad sa mga pangako ito. Pero ikaw, Diyos, ang iyong mga pangako ay talagang tinutupad niyo po. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan. Gabayan niyo po kami. Pangunahan niyo po ang gawain ito. At patuloy, Lord God, kayo na pong bahala, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon. Lord, matatagpuan po namin ang kagalakan, kalakasan na nagmumula sa inyo. Salamat po, God. We worship you. We honor you. We praise you. We glorify you. Ito po ang aming dalangin sa ngalan po ng aming Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Siguro, palakpan po natin si Lord. Sige po, makakaupo na po tayo. Magandang umaga, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa oras na ito. At ayan lang po natin kumilos ang Panginoon sa ating pagsamba. Amen! Praise God. Palakpan po natin si Lord. Thank you, Jesus. You are so good, O God. At amen. So nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa lahat ng mga ginagawa niya po sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yan po, no. So, una sa lahat, ako po, bago po tayo dumako sa salita ng Panginoon, ako po nagpapasalamat po sa ating Diyos, sa kanyang kabutihan. Naging matagumpay po yung night of prayer po dito sa San Simon po, no. Kahit nasa maliit po na espasyo, pero patuloy po na kumihilos ang Panginoon. Naniniwala po ako. Actually, ako po, ramdam ko po yung presence ni Lord, no. Sabi nga po, no, hindi sa lugar, no, kundi yung puso talaga tinitingnan ng Diyos kung talagang tayo po ay sumasamba sa Kanya. Amen? So, kaya salamat po sa ating Panginoon. Naging matagumpay po yung night of prayer. Amen? Akala ko nga po, sabi ko, yung budget na binigay ko kay Nainidas, hindi sapat. Sumobra pa po, no? Salamat po kay Lord. Talagang si Lord, alam niya po ang lahat. Sabi nga po, alam na ni Lord ang lahat ng bagay at siya ang tutugon, magpo-provide sa lahat ng pangangailangan. Lalabis pa. Amen? Sige po, palakpan po natin si Lord.
Amen. Hallelujah. So, ako din po, personally po, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Of course, nandun po laging yung pag-iingat po niya. Nandun po na kung saan, maayos po tayo. Yan, at natutugunan po yung mga pangangailangan natin. Amen. So, salamat kay Lord. At the same time, patuloy natin na ipapahayag ang kanyang salita. Na kung saan, yung mission natin sa mundong ito, mission natin sa buhay, hindi man ganun ka-perfecto, pero ang mahalaga, ginagawa po natin yung mission natin sa buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Praise God. So, hallelujah. Thank you, Jesus. At dako po tayo sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Yan po. So, thank you, Jesus. Hallelujah. Yan. Ang ating pong teksto ay makikita po natin sa Ikalawang Hari, chapter 2. Yan. Yan po. Praise God. Wait lang po. Yan. Yun. So, ang ating pong teksto ay pinamagatan natin, hindi ako hihiwalay sa'yo. So, napapansin niyo po yung mga teksto natin, ang gaganda po, no? Yung nakaraan po, kay Noemi naman, si Ruth ay humiwalay sa kanyang biyanan, di ba? Sabi niya, kung saan ka pupunta, doon ako. Kung sinong Diyos mo, siya magiging Diyos ko. Yan. At si Esther naman, yan si Esther, kung natatandaan niyo po kay Esther din, no? Na pinagpa-pray and fasting niya po yung kanyang mga kababayan, no? Na saan hindi siya pwedeng pumunta sa hari, pero sabi niya, mamatay kung mamatay. Sabi niya, di ba? Praise God. So ito na lang po, lakusan nabanggit po ito ng ating pag-aaralan, hindi ako hihiwalay sa iyo. Marahil po, marami na tayong mga pinangako sa Diyos. May natatandaan niyo po ba kaya yung mga pangako natin sa Diyos? Kumusta po yung mga pangako natin sa Diyos? Yan. Kumusta po? Ito po ba ay nagagawa natin, natutupad natin, o tinutupad natin? Yan. Kumusta po kaya ang mga pangako natin sa Diyos? Na binanggit natin sa Kanya. Nung tayo po ay talagang kailangan natin ng Panginoon. At ako po, naalala ko po noon, nung ako po ay tinawag ng Panginoon. Yan, tinawag ako ng Panginoon kasi nung panahon na yon, ang dami-dami talagang mga problema na kung saan hindi ko na alam kung anong gagawin ko. So, yung panahon na yon talagang hindi ko talaga kinikilalang may Diyos po. Yung time na yon. Pero dumating yung sunod-sunod na mga problema na hindi ko alam kung anong gagawin ko. At sobrang takot ako sa magiging pwedeng mangyari dun sa problemang yon. Pero sinabi ko, sige, kung totoo ka, kung totoong may Diyos talaga, kung totoo kang Diyos, tulungan mo ko sa kalagayan kong ito. At kapag tinulungan mo ko, saan man ako pumunta, saan mo ko dalhin, doon ako sige. Kaya po grabe ginawa ng Panginoon, tinugon niya ang aking kahilingan. Kaya kung saan ako napupunta, doon ako. Yes po. So, ngayon po, tayo po, kumusta po yung mga pangako natin? No? Masasabi natin kaya sa Panginoon, hindi ako hihiwalay sa iyo. Paano kung may mangyaring hindi maganda sa atin? Paano kung yung mga panalangin natin hindi tugunin ng Panginoon? Paano kung maghirap tayo? Paano kung may magandang offer sa Satanas? Ano? Hindi ako hiwalay sa iyo. Kaya ba nating sabihin sa Panginoon na kung saan, tandaan po natin si Satanas, mag-o-offer yan yung maganda na kung saan talagang sasaya tayo. Pero yung sabi nga po, yung dulo noon, kapahamakan. Yan ang offer ni Satanas, ang bigay ni Satanas. Sa una, akala natin, maganda, masaya tayo. Yes, ganito. Pero akala natin, maganda ang dulo nun, pero hindi. So, paano kung ganun yung mga offer ni Satanas? Masasabi pa ba natin kayang hindi ako hiwalay sa iyo, O Diyos? Kumusta po yung mga pangako natin? Tayo po ba ay nananatili pa rin sa Panginoon? Hindi nga ba tayo hihiwalay sa Diyos? Sige, palakpan po natin si Lord. Hallelujah.
Amen. So sa buhay natin ito, marami ang pwedeng mangyari, pero lagi po natin nadaan nawa, hindi tayo hiwalay sa Diyos. Pagkat tayo, sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Hindi siya hihiwalay sa iyo. Kasama natin ang Diyos. Amen. Tao lang humihiwalay, pero ang Diyos hindi siya hihiwalay. Tao lang ang pilit na binibitawan ng kamay ng Panginoon, pero ang Diyos hindi niya tayo bibitawan. Ganun ang Diyos. Amen. Praise God. So, kapag sinabi natin hindi ako hihiwalay, nagtataglay ito ng commitment. Ano po ba yung commitment? Sabi po, the state of or quality of being dedicated. Pag sinabing dedicated, nandun po yung focus mo, nandun yung puso mo, nandun yung kaisipan mo. Pag sinabi pong dedicated, ibig sabihin, halimbawa, meron akong ginagawa, hindi ko siya titigilan hanggat hindi ko siya natatapos. Nandun yung oras ko, nandun yung kaisipan ko, nandun yung panahon ko. Dedicated po. And then sabi po dyan, an engagement. Pag sinabing engagement, nakatali ako, ibig sabihin, sumasali talaga ako, nakapako yung aking puso at kaisipan dun sa commitment na yon, dun sa ginagawa ko. Kaya ang salitang hindi ako hihiwalay sa iyo, nangangailangan po ng commitment. Pag sinabi commitment, dedikasyon. Ibig sabihin, nandun yung puso at kaisipan mo, tatapusin mo, gagawin mo. Yan. Wala, kung may mga nagsasalita man dyan, parang hindi mo napapansin. Kasi yung focus mo nandoon. Yung parang wala kang narinig kasi nandun yung focus mo. Dedicated engagement talagang, ibig sabihin pag di ba, may mga salitang panahon ngayon, engaged na kami. Alam niyo po yung salitang yun, engage kami. Pag sinabing engage, meron na kayong usapan, meron na kayong ugnayan. Di ba? Ibig sabihin, konti na lang, magiging isa na kayo. Tama po ba? Engage po. So, ganun ibig sabihin po na engagement or obligation. Obligasyon yun. Commitment. Ibig sabihin, yung salitang hindi ako iiwalay sa'yo, meron kang obligasyon na kailangang gawin. Amen. Amen. So, sa 2 Kings, so ikalawang hari, chapter 2, verse 1 to 8 po yan. Or 18, I mean. So sabi po dyan, ito yung pangyayari na may isang lingkod ang Diyos na hindi nakaranas ng kamatayan. Pero kinuha siya ng Diyos. Yan, kakaiba po ito. May mga tao sa Bible na hindi nakaranas ng kamatayan. Sila'y kinuha ng Diyos. Yan. So dinala si Elias ng karwaheng apoy. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ni Yahweh sa pamamagitan ng ipo-ipo. So paano kaya kung yung mahal mo sa buhay o kakilala mo, yung talagang naging malapit kayo, alam mong kukunin na ng Diyos, ano kaya ang gagawin mo? Di ba po madalas po tayong mga tao, kapag meron tayo, may mga tao nandiyan sa paligid natin. Pero kapag walang-wala na tayo, nawawala din. Kapag marami na tayong problema, nawawala na rin. Tama po ba? Amen? So, pero I hope po, ito po sa oras na ito, dumating si Elias po, sabi po ni pangyayari sa Elias, kay Elias, dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ni Yahweh sa pamamagitan ng ipo-ipo. Alam niyo po yung ipo-ipo? Yung, ano po, okay, malakas na hangin po, no, na umiikot-ikot pong gano'n, okay po. Opo. Okay? Noon ay naglalakad si Eliseo buhat sa Gilgal. Sinabi ni Elias, maiwan ka na rito at ako'y pinapapunta ni Yahweh sa Bethel. Ngunit sinabi ni Eliseo, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, hanggang buhay ka, hindi ako hiwalay sa iyo, at magkasama silang pumunta sa Bethel. Ang sarap siguro. Okay, palaman natin si Lord. Marinig sa mga taong nakapaligid sa iyo, hindi ka namin iiwan, hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari, kahit hanggat buhay ka, hindi kita iiwan. Ang sarap siguro yun, no? Nakusan. Kaya lang tayo mga tamansan, sa una, maganda, masaya. Pero kapag nagkakakita ng mga hindi na magaganda, nag-iiwanan na yan. Amen. Praise God. Hallelujah. So, pero ito sabi ni Eliseo kay Elias na kanyang guro. Guro niya po si Elias, si Eliseo, estudyante niya. Sabi niya, at si Eliseo, itinuring niya tatay, ama, si Elias. Kaya sabi niya, hanggat buhay ka, hindi kita iiwan.
Hallelujah. Sinalubong sila ng mga propeta roon at tinanong nila si Eliseo, alam mo bang ang Panginoon mo'y kukunin na ngayon ni Yahweh? Alam ko, kaya huwag na kayo maingay, sagot niya. Sinabi ni Eliseo, maiwan ka na rito sapagkat pinapapunta ako ni Yahweh sa Jericho. Ngunit sinabi niya, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. Kaya nagpunta silang dalawa sa Jericho. Ayaw talaga ni Eliseo na iwanan si Elias. Kahit ilang beses niya itong sinabing maiwan ka na. Siguro alam na ni Elias na kukunin na siya ng Diyos at ayaw masaksihan ni Eliseo yung mangyayari sa kanya. No, may rami pong mga ganyan, no, na hindi nila sinasabi yung kanilang mga tunay na kalagayan at magugulat na lang yung mga mahal nila sa buhay. Ganun, wala na sila. May mga ganyan pong sitwasyon at marami na po akong narinig na ganyang balita na hindi sinasabi ng tao kung ano talagang nararamdaman niya kalagayan niya at magugulat na lang, wala na siya. No? So, maaring si Elias, ganun siguro ang kanyang iniisip kung bakit gusto niya maiwan na itong si Eliseo. Okay. Pagdating doon, si Eliseo ay nilapitan ng pangkat ng mga propetang taga roon at tinanong, alam mo bang ang Panginoon mo'y kukunin ngayon ni Yahweh? Alam ko, huwag na kayong maingay, sagot niya. Sinabi muli ni Elias kay Eliseo, maiwan ka na rito sapagkat pinapapunta ako ni Yahweh sa Jordan. Ngunit sinabi niya, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. At nagpatuloy sila sa paglakad. Sinundan sila ng 50 propeta at sila'y tinanaw sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at hinampas sa tubig. Lumampas tayo ng konti dito. Okay. 4, 5, 6. Okay. Okay, tama. Praise God. So, hinubad ni Elias ang kanyang balabal at hinampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid sa tuyong lupa. So, parang tatandaan nyo po dati, meron din pangyayaring ganyan, di ba, sa panahon ni Moises. Di ba, nung dadaan po yung mga Israelita na hinahabol ng mga sundalo ng mga Ehipto. So, si Moises naman, yung kanyang tungkod at nahati yung dagat. Tama po ba? Ito naman, may pangyayari din dito. Si Elias, yung kanyang balabal, so hinampas niya at nahati ang tubig at sila'y nakadaan. So, ganyan po. Then, verse 9, pagkatawid nila, sinabi ni Elias, sabihin mo sa akin kung anong ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin. Parang meron siyang So, ano bang gusto mo? Sige, bago ako kunin ni Lord. Ano ba ang gusto mo? Yan. So, sumagot si Eliseo, kung maaari ipamana ninyo sa akin ang 2 bahagi ng inyong kapangyarihan. Siguro, di ba estudyante niya si Eliseo? Guro niya si Elias. So, itong si Eliseo, kahit saan pumunta si Elias, ay maaring nandoon siya. At nakikita niya kung paano siya nagmi-ministry. Maaring meron siya mga taong nakusaan sa pamamagitan ni Elias, dumalo yung kapangyarihan ng Diyos para gumaling yung mga tao. Tama? Sa pamamagitan ni Elias, yung kapangyarihan ng Diyos, natugunan yung pangangailangan ng mga tao. Okay, siguro nakikita yun ni Eliseo. At ang sabi niya, ipamana mo sa akin ang bahagi ng iyong kapangyarihan. Ibig sabihin yung anointing na binigay sa kanya ng Diyos na dumadaloy sa kanya ay gusto niya mapasa kanya kay Eliseo. Okay. So yun ang hinihiling niya. Sinabi ni Elias, mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, kapag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi mo makakamit ang hinihingi mo. So, kailangan niya makita kung paano siya makuha ng Diyos. Kasi yung hinihingi niya, ministry yun eh. Mabigat yung ministry. At alam ng mga tao ito na yung mga Israelita ay matitigas ang ulo. At maraming mga masasamang tao na kung saan gumagawa ka ng mabuti pero masama ang ginaganti nila sa'yo.
ganito yung mga tao. Kaya sabi niya, mabigat ang hinihingi mo. Kumbaga, halimbawa po ako, hindi basta-basta yung mga ministry na ginagampanan ko. Sabi nga po ni Pastor Maricel, bukod dun sa mahirap maging isang guro, opo, totoo po, napakahirap maging isang teacher. Sabi ko nga, ginagawa ko ng lahat. Talagang nagsisipag na ako, pero may mga nakikita pa silang hindi maganda pa rin. At napakahirap na magturo kasi yung mga kabataan, ibang-iba sila. No? Ibang-iba sila. Kumbaga, kung kailan ka nagiging mabait, mas lalo silang nagiging mapang-abuso. Yan po. Kapag ang teacher mabait, sobrang ingay nila. Kapag ang teacher mabait, lahat ng gustong gawin ng mga estudyante, gagawin nila. Labas-pasok sa classroom, taas ang paa, upo dito, upo doon. Tapon ng papel, tapon ng kalat, ganyan. Ganyan po ang teacher kapag mabait. Pag ang teacher naman ay masungit, ayaw nila. Kinamumuhian nila. Ganyan po. Opo, ganyan po. So, napakahirap maging isang guro. At kapag ang mga estudyante mo ay maingay, lagot ka naman sa mga nakakataas sa'yo. So, ang hirap po. And then, sabi nga po ni Pastor Marcel, tapos pastor pa siya. Ang pastor mahirap din. Ang pastor napakahirap. Nag-iisip siya kung paano lalago ang spiritual na buhay ng mga taong dinadala ng Panginoon sa sambahan. Nag-iisip siya kung paano matutugunan ang pangangailangan ng simbahan ng mga tao. Hindi ganun kadali. Na minsan wala ng oras para sa sarili. Sabi nga parang magulang na kakainin mo na lang, ibibigay mo pa sa mga anak mo. Di baling ikaw ang maghirap pagdusa, wag lang yung mga anak mo. Ganon din ang pastor. Kapag ang anak mo ay napapariwara, nahihirapan yung magulang, ganon din ang pastor. Gusto niya lahat tayo ay sa Panginoon. Amen! Palabaman na natin si Lord. Tuloy natin. Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. So, na-imagine nyo po, habang sila nagkukwentuhan, dalawa, dito si Elias, dito si Eliseo, biglang may dumaan na karwaheng apoy na may mga kabayong nag-aapoy din sa kanilang kalagitnaan at bigla silang naghiwalay. Sabi po dyan, naghiwalay sila at sila Elias ay inakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. So, merong dumaan na karwahe nag-aapoy, nahiwalay sila, tapos si Elias kinuha ng ipo-ipo patungo hanggang langit. Yan. Kita-kita ni ito ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, Ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel. At nawala na sa paningin niya si Elias. Ganon ang nangyari kay Elias. So, ilan lang, si Elias, meron pang isa, na kung saan si Moises hindi rin matagpuan ang kanyang bangkay. Yan, sa Bible po. Yan. So, may mga tao sa Bible na hindi nakaranas ng kamatayan at kinuha ng Diyos. At darating ang araw, ganyan ang mga mangyayari sa lahat ng mananampalataya. Pagpalakpakan natin si Lord. Hindi sila makakaranas ng kamatay, kukunin sila ng Diyos. Okay. Ay, salamat po. Thank you po. Okay. Dalas ang Diyos. Sa tindi ng kalungkutan, pinulit ni Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang lalaglag na balabal ni Elias at bumalik sa pangpang ng ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at hinampas sa tubig sa may sabi, nasaan si Yahweh ang Diyos ni Elias. Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. So, natanggap ni Eliseo yung kanyang hinihiling. Yung balabal na iwan ni Elias, na kung saan ginamit na pinanghampas at nahati yung tubig. Ganun ang nangyari. So, nakuha ni Eliseo yung hinihiling niya, yung kapangyarihan ni Elias ay mapunta sa kanya. Hallelujah.
So, dahil po sa commitment na binigay ni Eliseo, na kung saan hindi niya talaga iniwan si Elias, no? Hindi niya talaga kahit sinasabi na iwanan mo na ako dyan, pero hindi niya talaga iniwan si Elias. Dahil sa kanyang commitment po, doon sa sinabi niya, hanggang buhay ka, hindi kita iiwan. Ito po ang nangyari. Si Elias po, nakita niya yung himalang nangyari kay Elias. Sa English po ng Elias, Elijah po. So nakita ni Eliseo yung himala. Ano yung himala? Kinuha siya ng Diyos sa pamamagitan ng karwahing na may dumaan na karwahing apoy na may mga kabayo, at kinuha siya ng ipo-ipo. Nakita niya yung mga himalang yon dahil hindi niya iniwan ang kanyang guro na si Elias. No? At nung una pa lang, yung nahati yung tubig, nakita din niya yun. Di ba? Nakita niya yung mga himalang yun. So, sa John chapter 1 verse 14, ang sabi ni Apostol Juan, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatiang tunay sa kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Anong ibig sabihin nito? Pinapahayag ni Apostol Juan na nakita niya yung kapangyarihan, yung mga himala na ginawa ng Panginoong Hesus, na kung saan nakita nila nagpagaling sa Panginoong Hesus sa mga maraming karamdaman, nabuhay ang patay, marami silang nakitang himala. At kapag tayo ay nagpatuloy sa Panginoon, hindi natin iniwan, no, ang paglilingkod natin sa Panginoon, makakaranas tayo, makikita natin yung mga himala mula sa Panginoon. Marami tayong mga himalang mararanasan sa Panginoon. Ako po, for the glory of God, ang dami po. Maraming mga himala na minsan na parang imposible, pero totoo nangyari. Maraming himala. Yan po, no? So, John chapter 20 verse 30 to 31, marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Yung mga alagad po, yung mga disciples po ng Panginoon, nasaksihan nila yon na hindi nakasulat sa aklat na ito. Sa Bible, hindi pa nakasulat sa Bible. Ang dami pa daw na ginawa ang Panginoon. Ngunit ang mga nakasulat dito ay sinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. So kapag nagpatuloy tayo sa Panginoon, hindi tayo humiwala, hindi natin iniwan ang Panginoon. Ang daming mga himala pa na miracles na pwede nating makita, masaksihan mula sa Kanya. Amen! Hallelujah! Kung tayo po ay nakasaksi na ng mga himala, nakaranas na tayo ng mga himala, magpatuloy lang tayo. Marami pa. Nawa tayo po hindi lamang po sa masasayang bagay, hindi lamang po sa magagandang bagay na gusto natin, doon lang tayo sa Panginoon. Kapag wala na, hiwalay na tayo kay Lord. Marami po mga tao na kusang gusto lang nila, pinapaboran sila, binibigay lang yung gusto nila. Pero kapag naibigay na ang gusto nila, wala na sa Panginoon. Iwalay na. Marami mga dahilan silang sinasabi. Pero tandaan natin, ang Diyos nakakaalam sa lahat ng ginagawa natin. Amen! Palakpan natin si Lord. Hallelujah! Because of Elisha's commitment, dahil sa commitment po ni Elisha, na hindi niya iniwan ng kanyang guro na si Elias, no, yung suot-suot na mantel ni Elias ay nakuha niya. Yan po, no, natanggap niya. Sa John chapter 14 verse 12, sabi ni Apostol Juan, pakatandaan ninyo ang nananalig ang sinabi ng Panginoon, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko, at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. Sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples. Diba, alis na siya, babalik na siya sa langit. Nakita nila kung paano nag-ministry ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo sa kanila, magagawa niyo kung anong ginawa ko. Higit pa kaysa, higit pa daw doon. Ang Panginoon nagpagaling ng may karamdaman. At ganun din ang nangyari sa kanila. Lumpo, dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus na binanggit nila, gumaling yung lumpo.
So, anong ibig sabihin? Kung tayo po, sabi po dito, kung nananalig ka sa Panginoong Yesus, magagawa mo rin yung ginagawa niya. At higit pa riyan. Wala naman pong binanggit na pastor lang. Wala po. Kung ikaw ay nananalig, magagawa mo rin yun. Ang tanong, tayo po ba ay nananalig sa Kanya? Yan po. So, Mateo 10 verse 1, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. So binigyan sila, binasbasan sila ng Panginoong Kristo at sila nagsihayo at marami ang nakaranas ng himala sa Panginoon. Pwede rin po tayong gamitin ni Lord. Pwede. Basta wag lang tayong ihiwalay. Amen. Malay niyo po. Sige, palakpan po natin si Lord. No? Inawakan niyo itong taong to. Pinag-pray niyo. Amen. Nakalakad. Nakarinig. Nakakita. Gumaling. Diba? Huwag lang tayong hiwalay. Hallelujah. Mga Gawa chapter 5 verse 15, ito po yung patunay. Dinadala sa mga lansangan ng mga may sakit at inilalagay sa mga papag at banig upang pagdaan ni Pedro. Yan, si Pedro, isa sa mga naging disipulo ng Panginoon sa Kristo, ay matamaan man lang ng kanyang anino ang ilan sa kanila. Anino pa lang yun, ha? Anino pa lang yun. Ang ilan sa kanila ay gumagaling po. So, anino pa lang, ibig sabihin, anino po, alam niyo po yung anino. So, dumalang daw po si Pedro, yung anino, na may, alam ba, may sakit, gumagaling sila. Yun po. And then, sa Gawa chapter 5 verse 15, dinadala sa mga lansangan ng mga may ate po yung kanina. Gawa chapter 8 verse 48, ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ng Kristo. Nang marinig ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanyang sinasabi. Ang masasamang espiritu ay lumabas sa mga taong sinapian nila at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at pilay ang pinagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Si Felipe, na isa sa mga disciple din ng Panginoon, nangaral siya at ang habang mga tao ay nakikinig, yung mga possessed demons, mga possessed na mga demonyo, gumaling. Pwedeng mangyari yan sa atin, sabi ng Panginoon, kung nananalig tayo sa Kanya. Amen. Palakpan natin si Lord. Hallelujah. Manatili po tayo sa Panginoong Jesus. Manatili tayo. Huwag lang po tayo dun sa panahon na kung saan meron tayong mga pangangailangan. Sa panahon lang tayo na may na tayo masaya. Huwag tayong iiwalay. Madalang lang po itong gawain, di ba? Madalang lang. Hindi naman po, dapat nga, araw-araw eh. Di ba? Kung pwede nga lang, araw-araw. Kaya lang, no? Sunday, Sabado at Linggo lang tayo, di ba? Tapos, wala pa tayong panahon, wala pa tayong oras. Konti na lang. Hindi naman buong maghapon. Yung meron nga sa Bible, mula umaga hanggang umaga. Nahulog pa nga yung bata mula dun sa building. Dahil nakatulog. Nahulog siya. Ganun po sila sumamba sa Panginoon. Tayo po, ilang oras lang. Hindi naman buong maghapon. No? Alam po ng Diyos. Actually, may nakausap ako dati. Tinanong niya, may anak ka ba? Wala pa. Kaya malaya kang gawin ng bagay. Ako kasi may anak ako. Kaya iniisip ko, ang kailangan ko, yung magbibigay ng pera sa akin para may matugunan ako sa pangangailangan ng mga anak ko. Di niya alam. Ang Diyos ang tumutugon sa mga pangangailangan. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas. Kung tanggal ang kanyang kalakasan, kahit na may lakas ka, walang oportunidad, sa kanya nang gagaling. Amen? Isa sa mga pinagmamalaki po nila doon sa God's Grace sa Rocky po. Opo, mag-asawa to.
na dapat ay pupunta na sila sa ibang bansa para doon. Pero nakita nila mas kailangan nilang maglingkod sa Panginoon. At dahil doon talagang gumanda ang buhay nila. Gumanda. Yung nga, nagkaroon sa tagal ng panahon, nagkaroon din sila ng anak. At napakaganda. At alam niyo po ba, malaki yung binibigay nila sa offering. 50,000. Monthly binibigay nila sa Panginoon. Kaya niyo po bang gawin yon? Diba? Kasi, at talagang, puyat po sila kung puyat. Kasi nagtatrabaho sila paggabi. Puyat kung puyat, pero pagdating ng paglilingkod sa Panginoon, wala munang trabaho. Tabi ka muna dyan. Pwedeng yung mga kung sila magtatrabaho, malaki ang pwedeng sahurin nila. Pero ang ginagawa nila, tabi ka muna. Ang Diyos ang kailangan namin sa oras nito. So, hindi naman sila pinabayaan ng Panginoon. Ang ganda ng may bahay na sila ngayon. May kotse. Dati po doon sa Sarogi, sinasabi nga po, wala po nakapark na kotse doon. Ang simbahan lang po nila, yung salasala din po. Salasala na pag mahangin yung mga kortina, lumilipad at natatakpan yung preacher. Opo, natatakpan ng mga kortina at yung mga nagsisimba. Pero dahil po sa katapatan nila sa Diyos at naging tapat naman talaga ang Panginoon. Ganyan po, ganda ng buhay nila. Amen. Wala pa natin si Lord. Manatili tayo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa John 15 verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Kung nananatili ka, humiling ka daw. Manatili ka lang sa Panginoon. No? Kahit na dumating yung time na para bang ang hirap ng buhay, parang walang nangyayari, manatili ka lang. Kasi faithful si Lord. Amen? Praise God, palapan natin si Lord. Manatili kayo sa akin, mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Manatili tayo sa Panginoon. Amen? Mga pangako na kung saan ating ito pa rin. Kapag si Lord tinutupad niya ang kanyang mga pangako sa atin. Tayo po lahat tumayo. Praise God. Sige po tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are so good. You are so good. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po, Lord God, sa iyong pagmamahal, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Sige po tayo po manalangin. Pagbulay-bulayan po natin yung salitang ating narinig sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, manalangin po tayo. Ating po sambahin ang Panginoon. Hallelujah. Alalahanin mo yung mga sinabi mo sa Panginoon. Jesus, ako magtitiwala. Hallelujah. Sa biyaya niya habang buhay ko ay may kanina. Sige po, sambahin natin ang Panginoon. Sa pagsubukan Thank you, Jesus. You are so naroon siya dumaramay ang Panginoon.